DXMY, The Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. Sa Cotabato, 90.9 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:42 ng umaga. RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. 55,000 pesos tinangay ng mga hold-upper sa isang tindahan dito sa Cotabato City. Headlines. Dalawang sales agent patay sa pananambang sa LDS. Umano'y motor napper, naharang naman mga BFAT o BPAT dyan sa bayan ng Carmen. Headlines. PNP SAF Commando na kill in action sa police operation sa Buadiposo, pinarangalan. Marka ng Pro 12 laban sa kriminalidad, tumaas. Headlines. 6th ID Commander bumisita sa Camp Darapanan. Headlines. Mahigit naman 400 bagong bahay na assess ng Office of the Assessor ng Lungsod. Headlines. PBBM inilagay ang BARM sa unahan ng sub-regional trade. Headlines. Community-driven driven policies isinusulong sa BARM legislative agenda. Headlines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Makasama sa detalye po ng ating mga balita. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Makasama sa detalye po ng mga balita nilabas na ng Commission on Election dito po sa Cotabato City and Maguindanao del Norte. Ang talaan ng mga naghahain ng kanilang mga Certificate of Candidacy kahapon para sa parliamentary district sa kanilang lugar. Sa Cotabato City mga kasama, kabilang sa mga naghahain ng kanilang COC para sa 1st District. Kinabibilangan ni na Abbas Sharif Manimbayan para sa partidong UBJP. Si Lingayo Danilo Ramos naman, Best Party. Samantalang Sema Romeo Camundaran para naman sa Mahardika Party. Sa 2nd District Representative, naghain ng kanilang COC sina Chua Cristina Tan, Independent, Dato Manong Madato Ibrahim, Bangsamoro Party. Mitimbang sa Rumi nandong UBJP at sinarimbo Nagib Gani sa partidong BFP. Sa 3rd District naman mga kasama, naghain ng kanilang COC, sinantok Tumanda Daglok sa partidong BFP. Mantikayan Hashim Balunuman sa UBJP at Kanen Rinaldo Largo sa partidong o sa para naman sa Best Party. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Para naman mga kasama sa Maguindanao del Norte, inilabas din ng Provincial Election Supervisor ang mga talaan. Tumawis Prince Khalid Pimbayabaya ng BFP Party para sa 1st District. Laban ng kay Balito ka Abdul Kudos Pendato ng UBJP. Sa 2nd District mga kasama, walang kalaban si Ibrahim Ibay ng BFP. Sa 3rd District Representative, magkakatunggali naman dito sina Asnawi Bagundang Baragir, Independent, Badrudin Shekadato Mamad, Independent, Abdul Rauf Abdul Makakuwa, Independent. Samantalang sa 4th District Representatives, Abbas Abdul Nasser Maliga ng UBJP, Sema Baysandra Ampatuan ng BAPA o Bangsamoro Party, Agustin Alexander Petal Corin ng Best Party at Dilanggalin Jasria Sema Independent. Samantala sa 5th District, walang katunggali si Ishak Mastura ng BFP. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:45 mga kasama ng umaga yung ating oras. Kinumpirma ngayong umaga sa DXMY ang ni
SGA Executive Officer Member Parliament Kelly Antao ang kanyang isinumiting irrevocable resignation. Sa UBJP, ayon kay Antao, sa panayam ng DXMY na ang ipinadala nitong liham ay naka-address sa presidente ng UBJP, Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Ayon kay Antao, nakasaad dito yung kanyang pagbibitiw sa puwesto. Nais niyong magkaroon ng bagong executive officer ng UBJP sa SGA, ngunit nilinaw niya na hindi mo ito kumalas sa nasabing partido. Iniiwasan ko yung kami magkabanggaan na magkasama. So as a member of the UBJP, hindi po ako nag-resign. As a member of the UBJP at MILF, hindi po ako nag-resign. Ang position lang ang aking nag-resign ako para magkaroon ng bagong executive officer na makapokus sa pangampanya sa kay Brother Mansor, ang kapatid ko na anak ni German. At ako'y makapokus na rin po sa partido. Pangampanya rin ako sa partido mismo, yung UBJP, pangampanya ko yan. Subalit hindi ko kaya mangampanya laban sa kay Brother Bot dahil yun ang sinasabi ko, iniiwasan ko na kasama ko yan. So at least malinaw ito na mayroon tayong bagong chief executive officer na makapokus, magkagawa ng estratehiya kung paano panalunin ang aking kapatid Dato Mansor na siya mismo ang magharap maging tulay instrumento sa pangampanya po para sa aking kapatid. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ayon pa mga kasama kay Antao, nais niyang mag-focus sa iba pang paraan ng paglilingkod sa komunidad habang tinitiyak ang maayos na transisyon ng kanyang mga tungkulin upang hindi maapektuhan ang mga programa at layunin ng partido sa Special Geographic Area. Gihit pa rin niya mga kasama na bilang kasapi ng nasabing partido, hindi nito masikmurang kalabanin ang kapwa nitong kapatid sa jihad. Nagpasalamat din siya sa tiwalang ipinagalob sa kanya upang pamunuan ang SJ sector ng partido sa nakalipas na mga taon. Hanggang hindi pa magkaroon ng election, hindi pa matapos yung kuha namin, ay nanatili pa rin ako member of the parliament. Ipopokus tayo sa lahat po ng mga bills na naipasa na natin. Sikapin natin na sa tulong ng ating mga kasama na iba ka matapos yung lahat na naipile ko ng mga bill bago mag-end itong transition period. Natutulang bukal sa aking kalooban ang ginawa ko dahil alam ko po na kung sa pag-anoint sa aking kapatid, alam ko po bilang isang mananampalatayang Muslim, ay alam natin lahat na ang lahat ng pangyayari dito sa mundo ay nakatakda, nakatadhana na yan. Kaya po kung ma-remember ninyo at maalala niyo ay bawat Ramadan ay nagpunta. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, hindi na rin naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang District Representative sa SGA si Member Parliament Muhammad Kelly Antao. Ito rin ang kanyang kinumpirma yung umaga sa DXMY bilang pagsunod sa kahilingan o desisyon ng More Islamic Liberation Front Central Committee. Ayon sa kanya, naunan niyang hiningi sa MILF Central Committee na gawa ng paraan para hindi sila magkabanggaan ng kanyang kapwa peace advocate na si Member Parliament Butch Malang. Pinabularan din niya ang agam-agam ng ilang individual na manoy umatras ito dahil sa takot, bagkos ginawa lamang niya ang dapat para sa kapayapaan. Hindi na po ako hindi na po ako tumakbo bilang member ng parliament dito sa ating sa Special Geographic Area. Kunin niyo ako ang executive officer ng SGA ng United Bangsamoro Justice Party at ito ay isang policy na kung kailangan ay ma-issue ng kona ang kahit sino man magtakbo. At dahil doon, hindi po tayo na-issue ng kona sa kadahilanan na tayo po ay naghingi ng consideration. Sana po mapag-usapan ang pagtakbo ni Brother Bot Mal, mahanapan ng paraan na hindi kami magkatunggali o magkabanggaan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 mga kasama ng umaga, formal nang inanunsyo ng Mahardika Party ang pag-endorso nito sa ilang kandidato para sa District Representative sa nalalapit na 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon sa payag ng partido sa ilalim ng liderato ng founding chairman na si Professor Nur Miswari, layunin ng kanilang pag-endorso na suportahan ng mga kandidatong isinusulong umano ang prinsipyo ng hula, bangsa at agama at ang pagsusulong ng moral governance sa Bangsamoro Region. Bilang opisyal ng kandidato ng Mahardika Party sa Cotabato City 1st District, inendorso ng partido si Bangsamoro Parliament Member Deputy Speaker Romeo Seba. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Formal na rin nag-file kahapon mga kasama ng kanilang Certificate of Candidacy mga pambato ng Bangsamoro Federalist Party para sa September 14 first parliamentary election dito sa Bangsamoro Region.
Dito sa Cotabato, sinidang sa kahapon ng mga taga-suporta ng nasabing partido kasabay ng motorcade na isinagawa kabilang sa mga naghain ng kanilang COC sina Member Parliament Romeo Sema na tatakbong representante ng Cotabato City 1st District, Member Parliament Attorney Nagib Senarimo para sa 2nd District, samantalang Member Parliament Tumanda Antok naman sa 3rd District. Sinabi ni Sema na hindi matatawaran ang suportang ipinakita sa kanila na mga sumama sa kanilang mass filing. Si Sema, adopted candidate ng BFP mula sa kanyang kinabibilangang Mahardika Party na labis namang ikinatuwa ng kanyang mga kasamahan. Kapitan natin na tayo ng COC natin sa Comelec, Cotabato City, sa 1st District of Cotabato City. Kasama kami pang Samora Peters Party because tayo po ay actually endorso ng party as adopted din nila, but fight po tayo under the Mahardika Party. Sa 1st District, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nakapagtala ang Office of the City Assessor ng pamahalang lungsod ng Cotabato ng kabuang 466 na kabahayan na assess mula January hanggang April ng kasalukuyang taon. Bahagi ito ng kanilang patuloy na programa sa pag-update at pag-verifika ng residential properties sa lungsod upang matiyak ang maayos na record at tamang halaga ng mga ari-arian. Ayon kay City Assessor Romel Pausal, ang mga bahay na binubuwisan ay yaong mahigit 175,000 pesos na halaga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita mga kasama, ang pangunahing ina-assess naman ng Assessor's Office ay lupa, gusali, makinarya at improvement sa una ginawa sa mga lupa at gusali. Ayon pa kay Pausal, sa kabuuan mula January hanggang February 2026, dapat ay merong koleksyon na basic tax na abot ng 11.30 million o 301 million pesos. Mahalagang assessment upang maging patas ang implementasyon ng property valuation at pagbubuwis, gayon din upang mapalakas ang koleksyon ng kita ng lokal na pamahalaan para sa mga programang pangkaunlaran. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga, mga kasama, pinagtibay ng Mindanao Development Authority o MINDA ang estratehikong papel ng Bangsamoro Autonomous Region bilang pangunahing export gateway sa pagsusulong ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asian Growth Area o BIMP IGA. Sa isang pahayag nitong Webes, binigyan diin ni MINDA Chairperson at Philippine Signing Minister for BIMP IGA, Secretary Leo Tereso Magno, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilagay ang Bangsamoro Region sa unahan ng sub-regional trade at integrasyon sa isinagawang pulong kasama si Chief Minister Abdul Rauf Magagua. Nakasentro ang talakayan sa Bangsamoro Economic Corridor Initiative na naglalayong itatag ang Bangsamoro Autonomous Region bilang pangunahing sentro ng kalakalan sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga pantalan, pagpapalawak ng logistics at pagpapahusay ng maritime connectivity. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 mga kasama ng umagang ating oras, sa layuning mas paigtingin ang paghubog ng mga panukalang batas sa Bangsamoro. Nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development ng consultative meeting upang pag-isahin at ihanay mga prioridad na polisiya bago ang Cabinet Legislative Alignment Strategy Summit. Pinangunahan ng Legal and Legislative Liaison Division ang aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal at technical personnel na ministeryo. Lain itong pagtibayin ng mga panukalang batas batay sa aktual na pangangailangan ng mga komunidad, lalo na ng vulnerable na sektor. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:56, iniimbestigan na ng Cotabato City Police Office ang pang-hold up sa isang stall sa City Arcade dyan sa SK Penaton Avenue. Batay sa paunang investigasyon, nagpanggap umanong customer
O nagpanggap pa munang customer ang isang di pa nakikilalang babae bago umano sumunod ang dalawang lalaking nakabonat na may bitbit na baril. Ayon sa ulat, tinutukan na umano ng isa sa mga suspek ang may-ari ng stall habang mabilis na kinuha ng kanyang kasamaan ang sling bag na naglalaman ng tinatayang 55,000 pesos cash, mga identification cards at susi ng bahay. Mabilis namang tumakas sa mga suspek sakay ng motorsiklo na walang plaka matapos may sagawa ang krimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Patay on the spot ang dalawang sales agent matapos barilin at tangayin ng di pa matukoy ng mga salari ng kanilang 5,000 pesos nakita sa kanilang negosyo. Sa Amay, Manabilang, Bumbaran, Lanao del Sur, kinilala ang isa sa mga biktimang si Roger Yumol, isang kolektor, habang ang kanyang kasama naman ay isang canvasser ng muebles. Pao mga residente ng Bukidnon na nagtungo lamang sa lugar upang magbenta ng mga kabinet at iba pang mga kagamitan. Ayon sa pao ng investigasyon, huling namataan ng mga biktima habang nag-iikot sa komunidad para mag-alok ng kanilang paninda. Hold up with robbery ang pangunahing anggulo na tinitingnan ng kapulisan sa kanilang nagpapatuloy na investigasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, sa mga pagbati mo na, good morning ho sa inyo sa ating Facebook live. RMN News, Diretso Balitang Magandang umaga kay Merlin Sanchez Serorimo, kay Muhammad Ferdausi Kusain Beragir, watching from UBJP, Jahara Ganoy Uto. Good morning din si Amad Gamilodon Baliwan, good morning. RMN News, Diretso Balitang Mga kasama, sa inyo po, sumainyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Friday dahil Friday ngayon Radyo Manebs. Maaga yung ating pag-exit. Abangan susunod ang programang Suara Kalusugan 2.0 ng Ministry of Health, mga kasama. Susunod agad, mga kasama. RMN News. Sa ngalan po natin mga kasama sa News Center, Radyo 1 Daisy Mangod at Radyo 1 Julie Mapalaw sa technical, Radyo 1 Danilo Malaran sa digital naman, Radyo 1 Ricardo Eric Madamba. Kami yung nakasama, Radyo 1 Ebs Abang. At Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.